Ayan, hello, good morning everyone. Good morning sa ating lahat. Tayo na naman ang magkakape. Ano kaya makakain ko dito? Parang wala na akong bread. Wala tayong bread. Nakakainin. So, anong gagawin natin? Wala tayong bread. So, memorize tayo. Inom na lang tayo ng gatas na walang anong tinapay. Naubos ko na ang tinapay ko kahapon. Gatas na walang asukal. Ayan. Pwede naman palang walang kape. Limot-limutan na ang kape ba? Ayan, see you again mamaya. Time to make our breakfast na. Kakain ako ng ng rice kasi wala tayong bread. Gutom ako. Masakit yung ulo ko pag hindi tayo nakakain ng kanin. So, masakit ang ulo. Tatpuhin natin kasi walang sugar to eh. Ayoko lang mag-sugar. Madilim ang ating madilim ang ating kapaligiran. Ayan, tapos na rin ang ating rice. Pag tumingin yung amo ko sa sa mata, ay bakit ang aga niyang kumain ng ng kanin? Sumakit ang ulo ko. Nagtataka siya. Sabi niya, kumakain ka ng rice sa umaga. Sabi ko, oo, sa Pinas. Ito ay siya. Ay, sobrang init. Ayan, kain tayo ng almusal. Isda pa to. Ayan, see you again mamaya. Ayan, hello, good morning. Good morning sa ating lahat. Ayan, nag-stuck ang ating sink dito. Ewan ko kung ano gagawin ko dito. Nag-brush ng ng balahibo, tas hinulog dito sa sa sink. Kahit hindi magbabago. Ayan, medyo maulan na naman ngayon. Ay, huling din ang ating panahon sa labas. Mag-start na ata yung ulan. Mag-i-start na. Ayan ang ating lalagay ko lang ito. Lalagyan natin ng tubig. Ito ang ating everyday routine. Umaga.
Ayan, maglilinis muna ako doon sa ano. Maglilinis muna ako doon sa labas. Ayan, see you again mamaya. Ayan, hello, good morning. Ayan ang ating kapaligiran today. Pupunta ako ng ano, ng market. Ito ang binabaybay ko araw-araw. Ayan, bundok na yan siya dyan. Dyan dumadaan yung airplano. Oh. Ayan. Dito pinutulan na nila yung kahoy, kaya wala na yung malalaking kahoy na ano. Minsan, tinitignan ko is ano siya. Parang creepy talaga. Pinasok ko ang ano, ang gubat na yan dyan sa loob. Grabe ang ano, ang creepy talaga. May ano siya, parang may waiting shed siya, tas may ano, konting, anong tawag doon? Tulay, para umakyat ka doon sa isang bundok na mataas. Sa likod dito is may bundok pa na ano, mataas. Sabi ko, ako lang mag-isa. Tas ini-imagine ko ba na lalabas yung mga ahas na malalaki, kasi ano talaga siya, gubat talaga siya sa loob, na parang untouched ba? Hindi talaga na ano, hindi nila na, anong tawag doon? Hindi nila nagalaw-galaw. Na parang yung mga puno ay nabubulok na talaga sa baba. Ayan. So tayo ay pupunta doon sa ano na, sa market. Maglalakad lang ako. Kasi wala akong pamasahe. Ubos na ang aking card. Tas yung pera ko is wala din akong cash. So maglalakad tayo. Ay, madaming mga ano dito. Mga damo-damo. Super green. Ayan, nag-scooter siya oh. Papuntang palengke. Ayan. May bus na paparating. Bus. Ayan, ang bus namin. Papuntang ano siya, papuntang Shatin na bus. Sabi ng amo ko is may day off daw ako this week. Ewan ko, Wibis or Biyernes ang sinabi niya. Pero ewan ko lang. Sabi ko sana Biyernes kasi ano, pagka Sabado is, anong tawag doon, matagal tayong gigising. Ayan. Hanggang dito, excuse me. Hanggang dito ako naglalakad. Papunta doon. Iikot ko yan dyan. Iikutin ko yung mga ano. Tignan natin. Kung hindi mapuputo lang ang ating video, mapupuntahan natin ang ano. Ayan oh, yellow flower. Maganda to siya. Ito talaga yung mga gusto ko na bulaklak. O mga dilaw. Hello. Tapos may mga San Francisco din. Lumalabas na ang mga ano ngayon, mga bulaklak kasi ano siya, maulan. Tapos may init konti. Noon dyan ako bumababa. Pero ngayon dito na ako sa ano, dito sa straight na to. Tago. Kasi dito na side is highway siya. Yung doon. Highway din naman siya pero bababa tayo. Parang safety tayo doon kaysa dito oh. Na dito talaga dumadaan yung mga sasakyan. Doon is may fence ba? May fence siya. May bakod na ano. Mga real. Ewan ko tong pinagsasabi ko ay. Ayan, basta yan ang aming ano, ang aming view for this area. Mga ano siya, green talaga. Ayan, mga bulaklak na dilaw, pula, orange, at saka pink. Bundok siya, pero hindi siya nakakatakot na ano.
Hindi siya nakakatakot daanan. Kasi sa taas ng bundok is may maraming mga building. Puwera na lang dito sa mga sa mga gilid-gilid. Di pa naman ako nakakita ng mga dito. Mga ahas. Ayan siya. Minsan lang akong iibig. Ayan. Dito, hanggang dito. Tapos pwede akong lumiko dito. Tapos ikutin ko yan doon. Iikot ako doon sa sa building na yon. Tapos pabalik dito na side, pabalik sa sa bahay. Ayan, dyan. Iikot ako dyan. Kasi isang compound yan siya dyan na mga mga kabahayan ba? Mga bahay-bahay. Mga building din siya. Kita niyo ba yung airplane? Hindi siya klaro kasi maulap. Ayan. Doon ako umiikot. Ayan dyan. Umiikot ako dyan. Pero dito tayo, Ayan. Punta tayo dito. Tapos dito, pwede akong dumaan. Kahit saan. Paikot lang naman siya. Ito isang linya ng mga bahay. Tapos sa gitna niyan ay may may daanan din. So, ayan, ang ating dadaanan. Mga talaga, mga ferns, tumutubo na. Kasi dito na area is, rin siya, gubat. Nakastock na mga Hindi pa nalinis kasi wala pang pasukan. Wala pang pasukan dito. Wala, parang, ang pump ng heartbeat ko ay, lumalakas ang heartbeat ko, ayan. Yan dito sa itong kulay red is yan siya. Eskwelahan ng mga high school. High school. So ayan. Hanggang sa doon sa bumaba tayo sa hagdan. Pag umabot na tayo sa hagdan, yun na yung Pero may pa isang hagdanan pa akong dadaanan. Ayan, kasi siya. Magaganda yung mga mga foreigners din ang mga may-ari ng mga bahay na ito. Sari-sari, mix na ba? Ayan, ang school. Malaki din ang school nila dito. Malapit lang. Tinatago nila yung mga mga halaman nila. Marami silang limon dito na tanim. Ayan, may bunga na yung limon. Minsan nakikita pa yung mga Pinay, mga nanis dito. Kinukuha nila ang bunga ng ang bunga ng mga lemon. Ayan. Lokloha. Ayan, Lokloha. Ewan ko kung okay tong ko. Yung video ko ay parang pauga-uga ata to. Ayan, napakagandang Diyan. Siya, hagdanan. Tapos dyan sa taas is may playground ng mga bata. Dito is kids friendly talaga siya at dogs friendly. Animal friendly na area. Pwede mong igala ang alaga mo dito, mga bata, at the same time. So, ayan. Dito din is, ito yung, sa baba nito, dito yung may barbecuehan area. Ay, hindi pa pala dito, doon pala sa kabilang Pero part na rin to siya. Sa baba nito is may siya, mga bahay din. Ayan, dito ko iniikot yung alaga ko. Medyo malayo-layo siya sa namin sa bahay. Around 20 minutes yung ikot namin or 30. Aabot siya ng 30. Hanggang doon sa dulo na yan. Doon sa may sasakyan. Ayan.
Napalibutan talaga kami dito ng mga ano. Napalibutan kami ng mga bundok. Ayan. Diyan sa taas ay park na yan siya. Pwede naman akong dumaan doon sa baba. Sa slope. Kaso iikot tayo. Dito sa hagdan is may shortcut siya. Ito na yung hagdan. Ayan, keep safe tayo. Ayan. Baba lang. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko mamaya. Ayan. Tapos dyan sa taas is mga ano naman. Mga bahay-bahay din. Gustong-gusto kong bumaba dito kasi parang exercise mo na rin ba? Mas maganda kung nakasapatos tayo para ano. Nakachinelas kasi tayo. Oh. Kaya ayan. Ala, ilang weeks din akong di nakadaan dito. Ayan. O diba? Wala kang kawala dito pag may ano, may habulan. Pero may mga CCTV naman sa bawat gilid. Ayan, paikot lang. Pwede akong dumaan doon, pababa. Pwede din dito. Sa ano. Dito kasi, is may hagdan din siya pababa. Kaya, nakakahingal talaga siya pag ano. Nakakahingal siya pag umaakyat ka. Ayan, may nag-workout doon sa taas. Nag-walking siya. Walking. Kita niyo ba? Hindi makikita. Ayan. Diyan. Ano kasi? Huwag na natin tingnan. Ganda ng kulay. Mayroon tayo nito sa Pinas. Bulaklak na ano. Ayan. Parang Pinas lang din ang ano. Ang ambience ng lugar. Pinas na nasa ano. Bundok. Pero sementado yung ano. Yung daanan. Ayan, may lemon sila dito. Namunga na naman ang lemon nila. Pero parang hindi siya healthy. Maraming insekto ang ano nila. Minsan ninanakaw din yung. Ayan, may swimming pool sila dito. Ito na ang hagdanan pababa again. Kasi nasa taas tayo, nasa bundok tayo. Ayan. Ito ang journey natin araw-araw pag ano. September siguro. Next second week of September. Kasi yung amo ko is aalis siya. Dito yung barbecue area. Ayan dito. Hindi siya nagpo-focus dyan. Dyan ang barbecue area nila sa ano sa baba. Tapos dito, ayan may swimming pool din sila. Kada building mayroon silang mga swimming pool. Ayan, di ba? Sa taas. Building din yan. Ayan. Sa bawat ano, mga ano siya, mga punong kahoy talaga. Napapalibutan tayo ng punong kahoy. Tapos sa baba is highway na yan siya. Pero ang highway nila is may bakod. Parang ganito din siya ba? Kaya safety tayo maglalakad. Hindi naman always. Mayroon din namang mga ano siguro. Pero puwera lang sana. Keep safe lang. Doon sa kabila kasi is ano siya. Yung open talaga ang ano, yung daanan. Ayan, may isa pang hagdan pababa. Kaya hanggang dito na lang tayo. Ingat po tayo lagi. And kasi highway na yan siya dyan. Dito ako dadaan. Papunta sa ano sa Wuchi area. Ayan, bye for now. See you again mamaya. Hello, good afternoon sa ating lahat. Tayo ay kakain. Sumakit na ang ulo ko. Kakain tayo. Mag-ano na ako. Gatas at saka tinapay. Kasi kinain ko na yung ano ko.
Kinain ko na yung rice ko kaninang umaga. Dito. Aabot kaya ito sa isang buwan. Parang hindi ata ito aabot ng isang buwan ang mga ko. Ulan tayo pambili. Ayan. Ito lang yung kakainin ko for today. Tinapay. Hindi kaya ng powers na walang kain. Kaninang umaga talaga as in gutom na gutom ako ba. Kaya instead na pang lunch ko yung rice, kinain ko na kasi wala akong bread pala. Ayan, yung favorite ko na raisin bread. Kung tutuhanin ko itong kainin, mauubos ko ito. Mauubos ko ito lahat. Parang nabibingi ako. Nabibingi ako sa gutom. Ayan, kain tayo. Kainin na. Ayan na lang siya. Ang lulutuin ko mamaya is lang siya, beans. Green beans, tas pork belly. Tas yung pork neck na steam ko. Mamili pa siya. Pag walang sinabi na yan ang lulutuin mo, ako lang bahala. Masarap man yan o hindi. Wala silang reklamo. Reklamo bye-bye. Ang tinapay nila is na siya. Old na. Grabe talaga itong alaga ko Sarado na buong buong bahay sinarado ko na. Buti na lang, yung postman kanina, maaga siyang dumating. Pagka-receive ko sa letter, pinirmahan ko, tas umalis agad ako. Yung video ko kanina, naglalakad ako doon sa doon sa slope, pababa. Ayan, no sugar tayo. Pero ang tamis naman. Matamis pa rin siya kahit walang sugar. Tigda 2 kutsara lang nito. 2 Milo, 2 gatas. Break na rin ang mga amo ko ngayon. Kainan na nila. Kainan time. So makikita tayo dyan sa mata na yan. Bala sila. Nagutom ang kunyang. So, ayan. Tatapusin ko lang to. Ayan, see you again mamaya. Ayan, ikakat natin tong karne para sa ating
dish for tonight. Mamarinate ko siya para mamaya is ready na. Sana hindi magtatanggalan. Frozen kasing binili ko. Ang frozen is mura lang. Ayan. Nag-aalala ako sa ano ko. Sa meat ko baka kulangin lang. Kasi hanggang bukas na to, hanggang lunch namin. Isang lutuan. Ayan. Tapos i-marinate ko lang siya. Then, pwede na tayong mag-chill-chill. Ang aking soup ay mamaya ako nagagawin mga 4:30. Madali lang naman yun siya. Medyo marami-rami na to. Marami na pala siya. Pero liliit to kay mamaya kasi ano ko siya. Anong tawag dun? Isang lag ba? Isang lag. Ayan, i-dry natin. I-dry ko siya. Tapos lagyan ng ano, pampalasa. Black pepper lang naman ilalagay ko dito at saka ano. Madilim siya. Medyo madilim siya. Wait lang. Open natin. Maglagay tayo ng black pepper. Sira yung ano ko. Lagayan ng black pepper ko. La 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 la. Cornstarch. Sugar konti. Ito sesame oil. Ayan, mix na natin ito. Lagyan natin ng soy sauce. Wala na pala akong soy sauce. Bili tayo ng soy sauce bukas. Marami akong dried soy sauce, pero yung soy sauce, konti lang pala to. Ayan. Ito lang siya. Pwede naman siyang mamaya sana timplahan ng ano. Pwede na hindi i-marinate. Pero mas gusto ko yung may lasa na siya ba. May lasa na yung karne. Tapos i-pan fry natin mamaya. Pan fry.
Minsan natatawa yung pinsan ko sa mga pronunciation ko ba kasi hindi ko prefer yung mga pronounce. Kasi pag nag-English ako, basta yun na yun ang nasabi ko is yun na yun talaga. May iba kasi na gustong-gusto yung yung tamang pagkabigkas, mga ganyan. Sa akin naman walang problema yun, basta naintindihan mo yung sinasabi ko. Kasi dito naman sa ibang bansa is hindi naman sila fluent sa sa English nila. Basta magkaintindihan na kayo ng mga amo mo is okay na yun. Ayan, ang bango na ng ating karni. Ayan. Yansay. Charararan, tan, tan, tarandaran. Hindi ko na iniisip kung masasarapan yung mga amo ko. Basta ginawa ko yung part ko na nagluto, di ba? Problema na nila yun kung hindi sila nagtatapat. Yung ngipin ko pa rin is still pa rin siya. Still may kirot. Naglalaway talaga ako sa ice cream kanina ay $38. Oh my God. Mahirap. Ayan. Sarado natin to. Tapos magkusi-kusi. Ito yung ko. Beans. Beans ang ating ulam mamaya. Ayan. Kukunan ko lang siya ng mga ano ba naman po eh. Pinapahirapan ko talagang sarili ko eh. May kutsilyo naman. Diba? Easy. Kukunin ko yung mga tip niya. Ayan. Parang kinukuto ata ako ah. Nangangati yung ulo ko. Joke lang. Mas i-prepare pa ng dandruff na tumira sa ulo ko kaysa kuto. Pag ang kuto tumira sa ulo ko ay lagi siyang swimming sa sa isang araw. Ayun, may uod siya. Ito yung favorite na ng amo kong lalaki. Gulay. Mahilig siya dito. Malanag talagang amo ko pag ako ang tagaluto niya. Paulit-ulit. Parang wala akong sa lutuan talaga. Wala akong talent sa luto. Nagluluto naman ako pero noon nga yung magkasama pa kami ng asawa ko. Sinasabi niya talaga kahit anong lagay ko ng mga ingredients, hindi daw masarap yung yung luto. Kaya parang nahihiya ako mag-experiment ng ganyan. Kasi pag anong gusto nila, yun lang din ang lulutuin ko. Kasi yung mga anak ko, hindi kumakain ng gulay. Kumakain sila yung lang, pili lang. Yung munggo, kumakain sila kalabasa, kumakain sila ng mga ganun. Malunggay, malunggay. Kung kumakain sila. Pili lang talaga yung mga gulay na gusto nila. Ngayon kumakain na sila ng dahon ng balanghoy. Kamuting kahoy ba? Yan ang the best talaga na luto ng tatay ko noon. Mamimiss ko ba? Siya, ginataang dahon ng balanghoy, kamuting kahoy. Tapos lagyan ng ng tilapia, isang tilapia, ay nako. Sob na sob ang bahaw. Pero ngayon, wala na kaming tanim na kamuting kahoy.
Sumakit yung ulo ko. Siguro sa ano to, wala akong kain ng rice. Kumain naman ako kaninang umaga. Madali na talaga akong magutom ngayon. Ewan ko kung marami tong gulay na binili ko. Dalawang ano to eh. Dalawang bugkos ng beans. Bean sprout sana ang bibilhin ko kaso hindi ako masyadong nagluluto nun eh. Yung amo ko lang pag sinabi niya o ganyan, gusto niyang kumain ng ganyan, saka ako bibili. Pero ngayon ako ang masusunod. Alam ko hindi na sasarapan yung mga amo ko pag ano sila. Yung tahimik ba silang kumakain? Pag walang ingay, kumakain sila, yun. Hindi yan nasasarapan. Pero pag yan naingay, okay. Lalo na pag pumunta yung amo kong lalaki dito sa kusina, sasabi niya, Lina, ang sarap ng ng niluto mo. May ganyan yan siya. Pero pag wala, hindi siya nasarapan, ay nako na lang. Asahan mo, papasok agad yan papasok agad yan sa kwarto niya, tapos natutulog. Ayan. Natatawa na lang ako sa amo ko. Ayan. Maghuhugas na ako ng aking pinagamitan. Ito pala. Pasok na natin to sa loob. Ayan, hindi ko lang ikaw. Sinarado ko yung mga kortina. Sinarado ko yung mga kortina kasi ang ingay ng alaga ko. Super ingay niya. Ayan, ang aking sauce pala ay inulit ko. Kasi hindi naman ako nakapunta ng palengke kahapon. So, inulit ko yung ganito. Bakit parang may Hindi naman halata. Akong bukas. May nakita akong tatay kanina na nakano ba? Tapos may dalawa siyang anak na babae. Nagsa-cycling sila. Tapos tinuturuan niya yung mga anak niya kung paano gumalaw ang bike, paano mag-drive sa pathway. Ayan. Sabi ko, ang cute. Tapos tinuturuan niya din, pag walang mga tao, pwede kayong pumunta dyan sa sa pathway. Kasi iba ang daanan ng bike, iba din yung sa mga tao. Kasi ito ang cute ng tatay. Yung mga ganyan na banding ba sa mga anak. Yun ang mga banding na hindi naranasan ng mga anak ko sa nila, sa tatay nila. Maliit pa sila. Okay lang, 3 lamang sila na wala silang memories. Kaya hindi talaga natin masisisi yung mga bata pag ayaw nilang kausapin ang tatay nila. Ako hindi ko mapipilit yung mga anak ko talaga as in. Yung alam niyo ang story ng tatay nila ngayon is may sakit na ang tatay nila. Tas yung tatay nila is gustong umuwi sa kanila, sa amin nga. Gusto niyang umuwi para magpaalaga sa mga anak ko. Ngayon, yung mga bata, parang ayaw nila sa tatay nila. Kasi nga, siguro, nung bata pa sila, hindi nila talaga wala sa memory nila na, yung may mga sila ba? Siguro yung panganay ko, meron din siya. May memory siya sa tatay niya. Pero yung dalawa kong anak na Ayan, yung alaga ko is, grabe talaga ang ingay nito.
Nga, dito tayo sa sa kwarto ko. Maupo muna ako sa loob. Ayan. Yung tatay nila is wala silang memory ba? Kaya siguro yung mga bata ayaw nilang mag-ano sa tatay nila, ayaw nilang mag-alaga. Pero naman sa ano naman ng mga anak ko, hindi naman sila pwedeng mag-alaga sa tatay nila. Kasi nga, yung panganay ko is 18 siya, 18 years old. Pero nag-aaral siya sa sa city ba? So, wala siyang time. Tapos yung ano ko naman, yung pangalawa ko naman is grade 8 pa lang. Tapos yung bunso ko is siya, grade 6. So, walang kapasidad yung mga bata na mag-alaga sa kanya. Ibubuhatin siya. Tapos ang liliit ng mga anak ko. So, ayun. Wala talaga. Pero, inutusan ko talaga mga anak ko na puntahan yung tatay nyo, bisitahin nyo, or tawagan nyo. Ayaw talaga. Wala akong magawa. Ewan ko kung anong gagawin ko. Kawawa nga. Naawa nga ako sa tatay nila kasi yun nga. Hindi naman niya ginusto na magkasakit siya, di ba? Yung mga kabataan niya is siya yung vision niya, inunan niya, ayun, hindi nakikinig. Yung akala niya, yung katawan niya is hindi susuko, di ba? Yun talaga. Pinagpalit kami sa ibang tao. Wala na tayong magagawa doon. Yun nga, ang sinasabi ko, karma is real talaga ang karma. Hindi ko naman pinag-pray na magkaganyan siya. Ang sa akin naman is pinag-pray ko siya na maging masaya sila ng babae niya noon. Kasi yung babae is may family din yun, may mga anak, 2 anak ng babae siguro. Pero ewan ko kung nasaan na yung babae na yun. Siguro iniwan niya din yung tatay ng mga anak ko. Pero wala na ako, as in walang contact, ilang years na, mahigit 10 years na ata kami, sobra 10 years na kaming hiwalay. Hindi na kami nagkasama. Pero, nung one time na kinuha niya yung mga bata, dinala niya doon sa sa kanila, pinayagan ko naman. Pero, sa mga bata na lang, nag-uusap kami minsan about sa mga bata. Nung doon pa ang mga anak ko sa kanya. Kasi parang vacation time yon, kinuha niya. Ay ngayon, umayag ako. Pero nagpapadala ako ng pera sa kanila. Hindi sa kanya lahat yon. Yun lang ang aking kwento. Ngayon, kawawa na siya kasi wala nang nag-aalaga sa kanya. Ang sa akin na lang is, kung may pera ako, may iambag ako sa kanya para sa niya, panggamot. Yun na lang ang tulong na magagawa ko para sa kanya. Kasi tatay pa rin niya ng mga anak ko Kahit balibalik ta rin. Diba? Hindi naman yan hayop na pabayaan na lang natin. Yun lang. Kaya sa mga tatay dyan o mga nanay na nang iwan ng mga anak nila, ng pamilya nila, isip-isipin nyo ng mabuti na maraming beses, napakaraming beses na kaya nyo bang mawala ang pamilya nyo, tas ipagpalit nyo sa iba, yan. Tas tingnan nyo din ang kahihinatnan. Kasi akala ng iba, ay mahal ako ng asawa ko, pag babalik ako sa kanya, babalikan ako niyan, sasabihin nila, sa sarili nila. Kasi feeling nila sila feeling nila, yung in love ka sa asawa mo, ganyan. Pero may dulo talaga lahat ng paghihirap. May hangganan, ika nga. So, ayan, ako naman is, bago naman ako nag-desisyon na tawag doon? Anong term doon? Kalimutan or inaccept ko yung katotohanan na wala na talaga. Dumaan ako sa mga tawag doon? Basta, nagtiis.
dumaan ako sa pagtitiis na eto baka next time magiging okay, ganyan. Nagpapatawad ka lagi, ganyan. Baka isang araw, ganyan, magiging okay kayo. Hanggang sa umabot na sa point na parang wala ka ng choice kundi i-give up. Yun. I-give up. Kasi doon siya masaya eh. Kung saan siya masaya, ibigay mo sa kanya. Kasi pag pinilit mo naman yung isang tao na magkasama kayo, kunyari magkasama kayo, ipipilit mo sa kanya na kayo pa rin hanggang dulo, ganyan. Pero ikaw yung nagtitiis ka, siya masaya. O diba, yung mga anak mo nagtitiis kasi walang pagkain, walang father figure, mga ganyan, mother figure. Pangkalahatan na to, babae o malalaki. Kasi may mga babae din naman na nagluloko. Ayan. Hindi sa lahat ng panahon is magiging okay yung pangangatawan mo, yung trabaho mo, ganyan. Kailangan talaga is isipin mo ang pinaka-priority mo talaga is yung sarili mo at saka mga anak mo. Kasi pag pinabayaan mo yung sarili mo, mapapabayaan mo rin yung mga anak mo. Yun talaga. Doon ako na kumukuha ng lakas sa mga anak ko. Kasi sabi ko, hanggang sa dumating ako sa point na parang gusto ko nang mawala, gusto ko nang wakasan tong problema na to, mga ganyan. Parang wala na akong pag-asa ba. Pero, thanks God, mabait pa rin ang Panginoon. Ayun, binigyan ako ng lakas, tas, malinaw na pag-iisip. Yun nga, na kawawa ang mga anak ko pag ako ang nawala. Ayan. Naiiyak pa rin ako sa story ko. As in, ayun, kawawa sila pag tayo ang mawawala. Kasi tayo na lang ang naiiwan sa kanila. Kasi yung nang iwan sa atin, wala na yung pakialam, wala na yung iniisip, kundi ang kaligayahan nila. So, ikaw na mas nakakaalam kung anong nakakabuti, ikaw na yung mag-adjust. So, ayun nga, fast forward tayo, nakayanan ko in how many years? 8 years, 10 years na yung ako lang ang bumuhay sa mga anak ko. Sa tulong na rin ng ng mga parents ko, sa nanay ko. Ayun, naiyak ako. Sa tulong na rin ng nanay ko. Yung nanay ko is, nawala na siya. Last month. Ayun, last month. Nawala na yung nanay ko. Ayun. Siya talaga. As in. Ayan, thank you so much for watching, guys. Hindi ko kaya to pag-usapang nanay na. Ayan, thank you so much for watching. Ingat po tayo lagi and God bless us all.